Ilang beses na muling sumiklab ang putukan sa pagitan ng mga sundalo at mga terorista sa Marawi. May mga sundalong nasugatan pero may mga napuruhan din daw sa hanay ng mga kalaban. Sa gitna nito, ilang residente ang ayaw pa ring lumikas. May mga nagpangkapang bumalik sa lungsod habang nagkakabakbakan. May report si Emil Sumangi. Ang takot na naramdaman ng mga residente ng pinasok ng Maute Group ang isang bahagi ng Marawi noong Martes. Lalong tumindi ngayon. Sa ikatlong araw na kaguluhan. Umaga pa lang, umaalingaw-ngaw na ang putukan. Hop, tangke na yun. Kung safe ta. Tripod pare. Mortar. Sa gitna ng malalakas na pagsabog at mga pagputok, narating ng GMA News ang isa sa mga kinalalagyan ng mga sundalo. May mga sundalo ring pumoste sa loob mismo ng Amay Pakpak Medical Center. Ang mga doktor, pasyente at miyembro ng media kanya-kanyang kubli sa loob ng public hospital matapos ang ilang minutong bakbakan. Ilang sugatang sundalo ang isa-isang isinakay sa mga sasakyan ng militar. Pero may mga napuruhan din daw sila sa panig ng mga terorista. Ang ilang sugatang miyembro ng Maute dinala raw sa Amay Pakpak Medical Center noong Martes. Matatanda ang napabalita noon na kinubkob ng grupo ang ospital pero hindi raw ito totoo. Hindi naman daw ginalaw ng Maute ang mga hospital staff at mga pasyente. Nagpunta lang daw doon ang grupo para dalhin ang isang sugatan nilang kasama na namatay rin kalaunan. There was no actual rescue. There was no We're hostage. just operating naturally. There was no hostage taking. There was no hostage taking. They were not able to raise any ISIS flag in this area. Pero iba ang naging sitwasyon sa isang bodega ng NFA Rice. Nakuna ng Chief Information Officer ng Marawi ang pagsira ng mga terorista sa bodega. Ang City Hall naman ng Marawi, pinaliligiran daw ng mga armadong grupo ayon kay Mayor Mahul Usman Gandamra. Paano nyo nasabi yun, Mayor, na hanggang ngayon nandyan pa yung mga ISIS? In fact, dito po sa tabi ng City Hall, kaya po medyo hindi po ako masyadong nagbibigay ng detalyadong information dahil maaaring mag-compromise sa aking security. Samantala patuloy ang negosasyon para mapakawalan si Father Chito Sunganob, ang parang hinostage ng Maute noong isang araw. Isang negotiator ang nakipag-usap sa armadong grupo para pakawalan ng pari at mga kasamahan nito. Sa kabila ng mainit na sitwasyon ngayon sa Marawi, may ilang pa ring residente na ayaw lumikas at iwan ang kanilang mga bahay. Ayaw nyo lumikas? Oo. Bakit ho? Hindi ho kayo natatakot para sa buhay nyo? Ay, matatakot kami na ang problema namin, wala kaming pagkain, walang mainom. Okay, close ang mga tindahan. Pag umalis kami dito na, di parang iniwan din namin ang lugar namin. Okay. Lugar namin. Okay. Oo. Di pinapanindigan namin na kung dito na kami kahit anong mangyari. May mga gusto namang umalis pero hindi alam kung papaano. Kabilang na ang mga nag-evacuate sa mga covered court na mga karton kumot o banig lang ang higaan. Sana namin sir na may tumulong sa amin para ma-transfer kami ng ibang lugar. Para makaluwas kami dito. Kasi dito sir, grabe sir, para na kaming mababaliw. May ilan ding umalis na pero nagtangkang bumalik para sunduin ang kanilang mga kaanak pero hinarang sila ng militar. Ano po sabi? Ano po sabi? Hindi daw pwede. Bakit daw po? May mga tao daw sa baba. Ayon sa Humanitarian and Emergency Action Response Team ng ARMM, may mga nakahanda ng sasakyan para ilikas palabas ng Marawi ang mga evacuee. Pati na ang nasa 1,000 estudyanteng nasa loob daw ng Mindanao State University. Pinag-aaralan na rin kung paano may papamahagi ang relief goods. Mula dito sa Marawi City, Emil Sumangil, GMA News.